Hello. Magandang araw sa lahat. Gerard Claudio here. Sa training video na to, ang pag-uusapan natin, ano ba yung dalawang guideline na pwede mong gamitin para may madali, easy to remember, easy to follow. Paano ba mag-multiply ng network marketing organization mo? Ready ka na ba? Type mo ready sa may comment kung ready ka na. So, itong dalawa na to is very easy to very easy to remember. Okay? So, two things, you can write it down. If you want to expand or if you want to sign up people in network marketing business or to expand your network marketing business. So expand and or sign up and expand. The first thing is give your prospect the reason to join. That's the first one. Sulat mo yun. Give your prospect the reason to join. Ikalawa, give your prospect or your pay-in the reason to stay. Maliwanag ba yun? Madali lang, di ba? Give your prospect the reason to join and give your sign up or new teammate the reason to stay. So for them to join you, ito yung tatlong tanong na kailangan mong tanungin. Okay? So yung unang tanong is, maso-solve ba ang problem nila kapag nag-join sila sa'yo? Do I make sense? Like, oo nga, no? Diba? Maso-solve ba yung problem nila kapag nag-join sila sa'yo? You got to understand na you're not just offering a product or as a specific platform, ang ino-offer mo sa prospect mo, solusyon. So, kung nandun mo nilalagay yung position mo like, I am giving a solution to my prospect, hindi mahirap makapag-usap sa prospect. Kasi at the end of the day, you're doing the presentation or the inviting para sa kanila, hindi para sa'yo. Alam ko madalas sa inyo, di ba, may mga goals, may mga target, may mga deadlines, and you're trying to focus because you're trying to focus your activity kasi nga may hinihit ka na goal. And at some point, na may miss out natin yung concept na nandito pala tayo kasi gusto natin tumulong doon sa prospect natin. Tama ba? So, position yourself as someone na masosolve yung problema nila. Hindi ka lang nandoon, nag-approach sa kanila kasi kailangan mo ng pay-in. Of course, kailangan mo ng pay-in kung gusto mo mag-grow talaga network marketing organization mo. Pero the means to do that is for you to think na masosolve ba yung problem nila kapag nag-join sila sa akin. Do I make sense? Type mo yes, type mo agree, type mo tama dyan sa my comments, no? That's the first one. That's the first question. If you want to give them the reason to join, think, masasolve yung problem nila. Tama? Number two, mas mapapadali ba na makuha nila yung goals nila kapag nag-join sila sa'yo? Nakita mo yung number two? Mas mapapadali ba na makuha nila yung goals nila kapag nag-join sila sa'yo? So, hindi lang naman network marketing opportunity sigurado yung mga tinitingnan ng mga clients o mga prospects. For sure, marami silang nakikita. Bakit sila mag-network marketing? At bakit sa lahat ng network marketing is, ito ba yung, kapag nag-join ba sila sa'yo, is mas mapapabilis ba yung goals nila? So, kung mapapakita mo sa kanila na mas mapadali talaga yung, alam mo, pag nag-join ka, ito yung mangyayari, ito yung mga possible na mangyayari, or ito yung mga matutulong namin sa'yo para mas mapadali mo yung goal mo. So, sino ba naman ang ayaw mag-join kapag ganun? Tama ba? Ikatatlo, sa dami ng mga options sa labas, aside sa option ng hindi lang network marketing opportunity, or sa option kung saan ako sasali, bakit sa'yo magjo-join kumpara sa iba? Naisip mo ba yon? Bakit sa'yo sila magjo-join? Ang dami nating network marketers. Think about that. Sa dami nating network marketers, bakit sa'yo yung prospect ko magjo-join sa'yo? And madalas, dahil sa relationship, di ba? Kaya yung mga close friends natin, tayo yung pinipili kumpara sa isang stranger kasi nakikita nila na I think mas okay na mag-join sa'yo kasi they know na maalagaan sila for sure kasi kilala ka nila. Nagsasabi ko sabihin. Parang gano'n. So, yung mga basic reasons. Pero, sabihin natin, if beyond that, beyond sa mga kakilala mo, bakit sa lahat ng options sa labas, bakit ikaw yung pipiliin nila? So, nakuha niyo ba yun? So, the first guideline para makapagdagdag ka ng prospect or makapagdagdag ka ng pay-in sa organization mo, give them the reason to join. And for you giving them the reason to join, ask yourself these three questions. Masasolve ba yung problem nila kapag nag-join sila sa'yo? Alam mo, napakalaga tong unang tanong na to kasi for some of you na hindi naging maganda yung experience sa network marketing, most probably hindi naging maganda, sabi yung naisip, nga no, ako nga hindi pa nakakabawi eh. Paano na pa yung iba? Baka may ganong mindset ka. Ako nga, hindi naging maganda experience sa loob ng network marketing business ko. Magpapa-join pa ba ako ng iba? And ito kadalasan yung dahilan kung bakit marami sa ating mga network marketers or marami dito, lalo na nanonood ka right now sa akin, na tumitigil ka, para napapatigil ka. Ano ba talaga? Magpapa-join ba talaga ako and all dahil doon sa dahilan na yon. Okay? Masasolve yung problem nila. So, kailangan guys maliwanag sa'yo yon.
Kaya mahalaga yung team. Mahalaga merong maayos na community. Kasi kapag hindi maayos yung community, maraming mga part ng isang team na nagdududa sila kung masosolve ba talaga yung problem ng process kapag nag-join sila. Alam mo yun? So, kailangan maayos yung system na everybody is winning, everybody is having their first win, your small win, everybody is nag-rolling o bumabalik yung capital nila. Yun yung mga personally sa akin na mga magagandang metrics sa tingnan. Para mas confident yung mga tao na kapag lumabas sila, talagang alam nila na kapag nagpa-join sila dito, hindi sila mawawala. Ikalawa, mas mapapadali ba yung mga coin goals nila? And ikatatlo, mas better ba na option compare sa iba? Okay? Are you learning? Type yung learning sa my comment kung may natututunan kayo. Reneo Bakugan, magandang araw. Watching from Sultan Kudarat. Hello. The second is, so napa-join mo na. Tama? So ito na, hindi lang naman pagpapa-join ng goal natin sa network marketing. I hope ganun yung mindset natin. Ayoko mag-assume na lahat tayo ganun yung mindset. Pero I hope yung mentality natin is kapag may nag-join sa organization natin, wag lang natin papajoinin. Kailangan let's give them the reason to stay. So, nag-join na sila, akala ng karamihan, tapos na yung transaction. Hindi po doon natatapos yung transaction kapag join ng prospect. In fact, doon pa lang po siya magsisimula. Maliwanag po ba yun? Type nyo ka-clear ko maliwanag sa atin. Ulitin ko ulit ha, yung transaction mo doon sa prospect, hindi siya natatapos nung nag-join siya. In fact, doon pa lang siya magsisimula. So, the second guideline para makapagdagdag o mag-multiply yung organization mo is you give the pay-in the reason to stay. And dalawa lang to ang gagawin mo so that you can give them the reason to stay. The first one is you win their trust by doing what you said during the presentation. Eto guys, ang pinaka-simple pero pinaka-challenging sa karamihan. Kaya kung marami kang pinangako during presentation, kailangan panindigan mo yun. Kasi kapag hindi mo nagawa yung mga pinangako mo, masisira ka sa prospect. Masisira ka sa bagong mong pay-in and most probably, hindi gagalaw yan or less magreklamo yan. Tama, meron namang mga hindi nagre-reklamo pero alam mo, hindi sila nagtutuloy or nagtutuloy man sila pero bitter sila sa'yo kasi ang dami mong pinangako na hindi mo nagawa. So, kaya ang goal mo kapag nagpasok ka ng person o pagpasok ka ng pay-in sa network marketing business mo is bigyan mo sila ng dahilan na pagkatiwalaan ka. Kasi kapag hindi ka katiwa-tiwala na upline o ka-teammate, bakit pa sila magpapatuloy? Kasi ang nagpapastay sa tao, alam niya na kumpiyansa siya na yung mga tao na nakapaligid sa kanila ay mga taong katiwa-tiwala. Tama po ba? Agree ba kayo doon? Type nyo agree sa may comment ko, agree kayo. Alnor Valle, magandang araw. Agree, no? Tama? So you give them, you win their trust by doing what you said you will do during the presentation. Okay? Very important, very simple, very basic, pero madalas ito yung nakakaligtaan. Lalong-lalo na kung desperate ka makapagpa-pay-in ng prospect, marami ka nang sinabi sa prospect during presentation na bigla na lang na-realize mo, ay, mali pala yung sinabi ko. Uy, hala, hindi ko pala mapanindigan yung sinabi ko. Ako, personally, kung may mga nasabi ka na lately na-realize mo na hindi mo pala mapanindigan, talagang panindigan mo no matter what the cost. Bakit? Because a good name is to be chosen rather than great riches, sabi nga sa Bible. Ibig sabihin, iingatan mo palagi yung pangalan mo. Kaya, maging maingat tayo sa mga pinapangako natin sa prospect during presentation kasi naaalala nila yan. Agree? So, wag na wag kayong mga ngako ng mga bagay na hindi mo kayang panindigan. Kasi otherwise, magmumukha kang scammer. Tama? So, yung goal mo is give them the reason to stay. So, i-win mo yung trust nila. So, eto yun guys. Madalas kasi sa network marketing, kapag bago ka, parang ang trabaho ng bago is i-please yung sarili nila sa mga uplines. Alam mo, parang hindi ako gamay sa ganong klaseng sistema. My suggestion is, instead na yung bago, yung i-please i-please nila yung upline, what if ang gawin natin is, yung upline yung magbibigay ng effort para ma-win back yung mga bago? Do you think mas maganda yung magiging kultura kapag ganun? Kasi may accountability ang mga leaders. Ang nangyari kasi sa network marketing, walang accountability ang mga leaders. So, dahil sa sila yung pinaka-grand mentor, grab upline, kung ano yung tawag, di ba, super upline, ano yung tawag sa kanila, ang nangyayari is, ang may accountability ang downline, pero sila walang accountability. So, they do whatever they want, and eventually, some of them are, instead nakakatulong sa mga downline, is hindi sila nakakatulong sa mga downline. Damian Hatulan, magandang araw. Jeniel Yutok, magandang araw sa inyo. Kamusta? Are you learning? Type yung learning sa my comment kung natututo kayo. So number 2, okay, you give them the reason to stay by winning their trust. And number 2,
you gain their trust by giving them a safe space or a safe community to grow. So kapag ang bagong teammate, hindi niya nararamdaman na nasa safe siya na community, na mag-grow siya, na para siyang naglalakad sa bubog, medyo mahihirapan kayo mag-grow. Tama? So again, ang trabaho ng upline, hindi para, alam mo yun, isubdue ang mga downline. Ang trabaho ng upline, personally, I believe, is to win the trust of the new teammates para natural ang pagsunod sa kanya. Tama, hindi yung pinipilit mo yung sumunod kasi sistema kasi, no? ABC build-up. Alam mo, agree ako sa ABC tsaka build-up. Kailangan yon sa network marketing. Kailangan yon. Yung pag-build up, yung pa-ABC, kailangan yon. But minsan, na-overdo siya. No? So again, 2 guidelines para mag-multiply or mag-grow ang network marketing business mo. You give your prospect the reason to join and you give your pay-in the reason to stay or new teammates the reason to stay. You do this too, you focus on these activities. But, by the way, ito lang yung mga activities na I suggest tutukan mo. Marami kang mga ganap sa network marketing business mo. Marami kang mga activities. Like for example, mga team building, yung mga gito. Hindi ako against doon, ha. O yung mga training, puro training. Na minsan ino-overdo na 'tong mga bagay na 'to kasi hindi kailangan natin mag-training, kailangan natin mag-huddle. Na nakakaligtaan na ito lang naman yung dalawang activities na kailangan mo. So every single day, ang goal mo is bigyan mo yung mga prospects or leads mo ng dahilan na mag-join sa'yo. So think about that. Ano sa tingin mo yung mga activities na gagawin mo bukas para, oo nga, no, tama, no? Paano ko ba bibigyan ng dahilan yung mga tao na mag-join sa akin? Ikalawa, bigyan nyo sila ng dahilan na mag-stay. Which means either nakikita nila na yung sinabi mo, na pangako mo sa kanila, natupad mo, at the same time, nabigyan mo sila ng community na safe silang mag-grow. Maliwanag ba? Type nyo nga clear sa mag-comment ko maliwanag. Right? So yun na naman yung dalawa, and I hope nakatulong sa'yo ito. And if you find this valuable, share mo to. And then for those na hindi pa po nakaka-follow, click mo lang ang follow. And for those na hindi pa nakakuha ng Pinoy Network Marketing Success Blueprint, ito lang yung gusto kong sabihin. You go to pinoynetwork.org. Okay? If you want to know more paano mo bibigyan ng dahilan yung prospect mo na mag-join, this is the course na gusto ko i-offer sa'yo. Go to pinoynetwork.org. Okay? So, yun lang naman for me, guys. Actually, tinry ko lang na mag-live dito sa na hindi ko magamit ng software. But I hope okay yung video ko. God bless everybody. See you again in the next video. Bye-bye.